Isang payat na babae ay pinilit mabuntis ng 81 beses sa loob ng isang taon. Ngunit sa bawat pagkakataon ay malupit itong ipinahinto ng asawa. At sa tuwing may nawala, ang asawa ay nagdaraos pa ng pagluluksa bilang pagdiriwang. Hanggang sa ika-82, pinayagan lamang niyang isilang ang bata. Ngunit ikinagulat ng lahat, ang isinilang ay isang napakapangit na halimaw. Nagkanya-kanya ang takbuhan ng mga tao sa paligid. Ngunit ang ama niya ay hindi man lang natakot. Sa halip ay tuwang-tuwa pa. Pagkatapos ay sinuotan ng ama ang halimaw na sanggol ng espesyal na maskara. At pinalaking parang isang aso. Bagamat 3 lamang ang kanyang mga paa, napakabilis pa rin niyang kumilos. Kapag nauuhaw ay tumatalon siya upang hulihin ang isang tutubi. Kapag nagugutom naman ay nakikipag-agawan sa mga aso ng tira-tirang pagkain. Unti-unting nasanay ang Inoo sa ganitong buhay. Ngunit isang araw, bigla siyang nahikayat ng isang napakagandang musika. Alihim siyang sumilip sa loob ng bahay sa kahabaan ng pader. Sa isang hindi sinasadyang pagsilip na iyon, ganap na nagbago ang kanyang kapalaran. Nalaman niyang nais ipamana ng ama ang kanyang sining sa pakikipaglaban. Kaya tinuruan nito ang 2 niyang kapatid na sumayaw. Ngunit napakahina ng talento nila sa pagsayaw. Isang simpleng galaw ay inaral nila ng 2 taon at kalahati ngunit hindi pa rin magawa. Samantalang si Inoo ay kabisado agad matapos lamang itong masilayan. At ginaya niya ito ng napakahusay. Unti-unting naging mas bihasa ang kanyang mga galaw. At dahil sa likas na talento ay nakalikha pa siya ng mas maganda at mas masining na sayaw. Sa bawat pagsayaw, nadama ni Inoo ang kaligayahang hindi pa niya naranasan. Bagamat inagaw ng mga demonyo ang kanyang katawan, hindi nila kayang agawin ang kanyang talento sa pagsayaw. Mula noon ay minahal na ni Inoo ang pagsayaw. At lihim niyang iniisip, kung magiging sapat ang husay ng kanyang sayaw, maaaring makuha niya ang pagkilala ng kanyang ama. Ngunit ang lahat ng iyon ay magagandang ilusyon lamang. Nang maabot niya ang sukdulang husay sa sayaw na iyon, isang himalang pangyayari ang naganap. Bigla siyang muling tumubo ng 2 paa ng tao. Agad na napasayaw sa tuwa ang Inoo. Kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa nayon, upang ibahagi sa lahat ang kanyang kasiyahan. Inakala niyang dahil may paa na siyang tulad ng tao, hindi na siya hahamakin ng mga tao. Ngunit nang dumaan siya sa isang paaralan, nakita niya ang kakaibang mga tingin ng mga bata. Naghasik iyon ng galit sa kanyang puso. Kung ayaw siyang tanggapin ng mga tao, wala na ring dahilan upang magtago pa siya. Kaya agad niyang inalis ang maskara sa kanyang mukha, at ipinakita ang tunay niyang anyo sa lahat. Sa takot ay nagtakbuhan ang mga taga-nayon. Ngunit mas lalo pa siyang natuwa. Tuwing gabi ay nagiging isang halimaw na parang kalabasa. Iniuunat ang 5 metrong mga braso upang agawin ang mga sandata. Kapag may nagtangkang lumaban, inaalis niya ang maskara upang sindakan sila. Inakala niyang palaging epektibo ang paraang ito. Ngunit isang araw ay may nakilala siyang kakaibang tao. Muli niyang inalis ang kanyang maskara. Ngunit sa kabila ng kanyang pangit na anyo, hindi tumakbo ang taong iyon. Sa halip ay tahimik lamang siyang tumitig. Napag-alaman niyang bulag pala ang lalaki. At isa rin itong bihasang manunugtog ng biwa. Habang gumagalaw ang mga daliri ng lalaki sa biwa, hindi napigil ang sumabay ni Inoo sa himig at sumayaw. Nakagugulat ang nangyari, bagamat unang pagkikita pa lamang nila. Napakahusay ng kanilang sabayang galaw. Ang sayaw at masiglang tugtugin ay nagsanib. Parang sila ay itinadhana sa isa't isa. Mula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, ang 2 kapatid ni Inoo ay wala pa ring pag-unlad. Sa ganitong kalagayan ay hindi nila mamamana ang sayaw ng ama. Sa halip ang galing ni Inoo sa pagsayaw, ay lalo pang nahasa sa tulong ng manunugtog ng biwa, maging ang mga music hero ng ama. Nang makita ang kanyang sayaw, ay ninais na samahan siya ng tugtog. Ngunit nagdulot ito ng matinding galit sa ama, dahil hindi niya matanggap na ang magiging tagapagmana niya ay isang pangit na halimaw. Ang baliw na ama ay nangangarap maging dakilang bituin. Ginamit pa ang sanggol sa sinapupunan ng asawa kapalit ng kasunduan sa demonyo. Kaya pagkapanganak pa lamang, ang anak ay naging kalahating tao kalahating aso. Hindi nalungkot ang ama, bagkus ay naghandog pa ng pagluluksa bilang pagdiriwang. Isang sukdulang kabaliwan. Mula noon, nabuhay ang bata na may suot na maskarang kalabasa. Kahit saan ay dinidiskrimina, malamig ang tingin ng mga kapitbahay. Walang malasakit ang pamilya, ang tanging kasama niya araw-araw ay mga aso. Magkasamang natutulog, at kumakain ng tira-tirang pagkain ng amo ng aso. Kaya tinawag niya ang sarili bilang hari ng mga aso. Kahit papaano ay may pwesto siya sa hanay ng mga aso. Ganyan lumipas ang mga araw. Sa kabutihang palad ay hindi siya tuluyang iniwan ng langit. Unti-unting nagbago ang tadhana dahil sa isang pagsilip. Ang nahumaling na ama ay nais ipamana ang sayaw sa 2 niyang anak. Ngunit tila pinalaki sila sa pakain ng hayop. Isa ay mas inutil kaysa sa isa. Ilang simpleng galaw, paulit-ulit nilang inaral ngunit hindi pa rin magawa. Ngunit kay Inoo ay sapat na ang isang sulyak. Bagamat hindi pa sumasayaw noon ay napakagaan ng kanyang galaw. Ang sayaw ay nagpalaya sa kanyang kalungkutan.
at nagbigay sa kanya ng paraan upang ipahayag ang sarili. Kaya sinunod niya ang tinig ng kanyang puso. Nagsimula siyang magsanay ng walang tigil. Kahit sa hangin man o ulan. Inagaw ng langit ang kanyang katawan. Ngunit hindi ang kanyang talento. Marahil ito ay awa ng langit. Matapos ang isang sayaw, bigla siyang nagkaroon ng 2 paa ng tao. Ayos. Sa tuwa ay napasayaw siya. Walang pigil siyang tumakbo sa mga lansangan. Parang sinasabi niyang balang araw. Ako rin ay magiging tao. Kapag may humaharang at nanunuya ay hindi na siya tumatakas. Sa halip ay matapang na inaalis ang maskara. Nakakatakot hindi iyon tao. Sa landas ng paglago ay kailangan ng mabuting kasama. Noong gabing iyon, tinakat niya ang mga sundalong naglalakad. Ngunit nakatagpo siya ng taong hindi siya kinatakutan. Ang taong ito ay ang bulag na si Tomona. Nakita ni Inoo ang biwas sa kanyang likod kaya alam niyang music hero. Kaya inimbitahan niya itong tumugtog. Hindi niya inakalang napakahusay ng tugtog ni Tomona. At si Inoo ay hindi rin nagpahuli. Masayang sumayaw kasabay ng musika. Ang tugtog ni Tomona ay hindi pa niya kailanman narinig. At ang mga hakbang ni Inoo ay hindi pa rin nakita ni Tomona. Sa ilalim ng mga bituin ay nagkaisa ang sayaw at musika. Nagkaunawaan sila. Ang gabing iyon ang naging simula ng kanilang liwanag. At pinakamagandang alaala sa kanilang buhay. Mula noon, mas lalo pang nahumaling si Inoo sa pagsayaw. Ngunit ang dalawa niyang kapatid ay mga inutil. Matagal na pinaghandaan ng ama. Naipakilala sila sa isang general para magtanghal. Ngunit nauwi lamang sa kabiguan. Halos mabaliw sa galit ang ama. Samantalang, ang galaw sa sayaw ni Inoo ay dumadaloy na parang ulap at tubig. Malaya siyang nakakalikha ng maraming bagong hakbang. Nang makita ito ng mga musikong tumutugtog, hindi nila namalayang nakisabay na sila sa kanya. Nang masaksihan ng eksenang ito, lalong nabaliw sa galit ang ama. Hindi niya matanggap na may halimaw na sumasayaw doon. Isa itong matinding kahihiyan sa kanya at sa angkan. Tumakbo siya palapit, at sinipa si Inoo palayo. Ngunit hindi nagtanim ng galit si Inoo. Madalas pa rin siyang makipag-usap kay Tomona. Pagkalipas ng ilang taon, pareho na silang nagbago mula noon. Napansin ni Inoo ang isang bagay. Sa tuwing umuunlad ang kanyang sayaw, unti-unting nagiging masanyong tao ang kanyang katawan. Maging ang kanyang mga braso at tiyan. Iniisip ni Tomona kung ito ba ay isang sumpa. Mula nang siya ay mabulag, nakakausap niya ang espiritu ng kanyang ama. Kaya tinawag niya ang kaluluwa ng ama upang magtanong kung marami rin bang espiritu sa paligid. Sinabi ng ama sa kanya, hindi lamang marami, kundi napakarami. Pagkasabi nito, maraming kaluluwa ng mga mandirigmang Heike ang lumitaw. Mas nakakagulat pa, nararamdaman din ni Inoo ang kanilang presensya, at naririnig ang kanilang mga kwento. Bawat isa ay may lihim na karanasan. Ang mga kwentong ito ay naging mahahalagang materyal sa likha ni na Inoo at Tomona. Agad silang nagpasya, na ikalat ang mga kwento ng mga mandirigmang Heike. Pagkapas siya ay agad silang kumilos. Nag-ipon sila ng mga tao upang magtayo ng entablado. Isang ganap na bagong pagtatanghal ng sayaw. Ang lumitaw sa harap ng lahat. Mabilis silang nagkaroon ng napakalaking impluensya sa mga tao. Pinakatanyag sa lahat ang 3 pagtatanghal. Ang unang 2 palabas ay agad nagdala sa kanila ng kasikatan. Unang awitin, ang kan ng braso. Ikinukwento nito ang panahon ng Hilaga at Timog na mga dinastiya. Natalo ang hukbong dagat ng angkang Heike. Halos nalipol ang buong hukbo. Ang mga braso ng lahat ng sundalo ay pinutol ng kalaban sa madugong tagpo. Sumasayaw at umaawit ang hari. Ang awitin ay tumatagos sa damdamin. Sa pagunat niya ng mahabang mga kamay, maraming braso na gawa sa dayami ang sabay-sabay na umangat. Ganap na nagtugma ang tanawin at ang musika. Ang mga manonood ay walang tigil sa pagpalakpak at nagbunyi sa tuwa. At nang matapos ang awitin, himala ring gumaling ang deformadong braso ni Inoo. Kasabay ng kanyang kasikatan, nakuha niya ang 2 gantimpala. Ang pangalan ni Inoo ay kumalat sa bawat kanto. Ipinapasa mula 1 hanggang 10, hanggang umabot sa libo-libo. May ilan pang ginawa siyang idolo. Gaya ng inaasahan, unti-unting nalugmok ang entablado ng ama. May mga taong dumating pa, at hinayla ang iba para manood ng palabas ni Inoo. Ang ikalawang awitin ni Inoo ay tinawag na pagbagsak ng balyena. Ang ibig sabihin ng awitin ay ginamit ng hukbong dagat ng Heike ang mga dolphin upang manghula ng mapalad na lugar. Ngunit umalis ang mga dolphin. Hindi kumampi ang lakas ng balyena sa Heike. Muli silang natalo sa labanan. Mataas ang tono ng awitin. Sabay-sabay na umawit ang mga manunood. Lalong umiigting ang kasiglahan. Isang ganap na bagong anyo ng interaktibong entablado. Ganap nitong itinulak ang palabas sa sukdulen. Lalong tumatag ang reputasyon ni Inoo sa puso ng mga tao. Nang malapit nang matapos, tinangay ng hangin ang kanyang balabal. At biglang naglaho ang mga kaliski sa kanyang likod. Muli siyang humakbang palapit sa isang normal na katawan. Mula noon, madalas may mga makapangyarihang tao na dumadalaw. Nais masilayan ang tunay niyang mukha sa ilalim ng maskara. Alam ni Inoo ang kanilang pakay kaya magalang siyang tumanggi.
Ang kanyang tagumpay ay kinaiinggitan ng marami. Ngunit ang sariling ama ay itinuring siyang kaaway. Punong-puno ng galit, dahil sa kasikatan ni Inuo. Nakarating ito sa pandinig ng emperador. Nais niyang gamitin ang pagtatanghal ni Inuo upang ipagdiwang ang pagdadalang tao ng Emperatress. Sinabi ng Sugo sa ama na ang Emperatress ay nagdadalang tao at hindi dapat makita sa pagtatanghal ang nakakatakot na mukha ng iyong anak na si Inuo. Kung hindi ay kamatayan ng parusa. Ngumiti ang ama at agad pumayag sa kaina-hinalang kasiyahan. Agad niyang sinabi ang balita kay Inuo. Ngunit may kapalit, matapos ang pagtatanghal ay dapat niyang alisin ang maskara at umamin sa emperador. Palinaw na nais siyang ipapatay ng ama gamit ang iba. Ganon siya kalupit. Gayunman si Inuo at ang kaibigang si Tomona ay pumasok pa rin sa palasyo. Ang tugtugin nilang inialay ay tinawag na sigaw ng dragon. Ang lahat ay sabik na naghihintay. Ang ama ay nagkubli sa dilim. Hinintay na mailantad ang mukha ni Inuo at mapatay. Ngunit siya ay nabigo. Ang bawat galaw ni Inuo ay parang dumadaloy na ulap at tubig. Ang sayaw ng grupo ay ganap na nagkaisa. Ang kanyang matipunong anyo ay kuminang sa harap ng lahat. Si Inuo ay tunay na isinilang muli mula sa bingit ng kamatayan. Ang huling awit ay yumanig sa langit at lupa. Sa rurok ng palabas ay natabunan ng buwan ng araw. Isang dambuhalang dragon ang sumabog palabas mula sa tubig. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng dragon. At muling sumugod patungo sa kalangitan sa ibabaw ng palasyo. Marahil sa tulong ng mga api na kaluluwa ng angkan ng Heike. Tinulungan ni Tomona si Inuo na makita ang kanyang lihim. Doon niya nalaman na ang dahilan ng kanyang pagiging halimaw ay ang mismong ginawa ng kanyang ama upang maging pinakatanyag na music hero sa kabisera. Pumirma ang ama ng kasunduan sa demonyo. Sa oras na isuot ang maskarang kumukuha ng kaluluwa at patayin ang mga music hero sa paligid. Makukuha niya ang mga awit at kwentong nilikha ng mga ito. Ngunit mabilis na naubos ang mga mapagkukunan. Hindi na puno ang walang hanggang kasakiman ng ama. Kaya muli niyang ginamit ang sariling anak bilang kapalit. Doon naging ganap na halimaw ang anyo ni Inuo. Ngayon na si Inuo ay matagumpay at tanyag. Hindi pa rin nasiyahan ng ama. Para sa kanya siya dapat ang nasa gitna ng entablado. Muling nilamon siya ng matinding inggit. Inutusan niya ang maskara na patayin si Inuo. Ngunit hindi iyon ang napagkasundoan noon. Kaya agad siyang pinasabog ng maskara hanggang maging abo. Nang matapos ang pagtatanghal, inalis ni Inuo ang kanyang maskara ayon sa usapan. Ganap na bumalik ang kanyang anyong tao. Halos ganap na ang kwento sa puntong ito. Ganap na pinasiklab ni Inuo at Tomona ang damdamin ng mga tao. Mga bagong kwento ng angkan ng Heike ang paulit-ulit na inaawit. Ngunit, habang tumataas ang tagumpay mas nagiging mapanganib. Malaki ang impluwensya ng sining ngunit wala sa kontrol ng pamahalaan. Katumbas ito ng paggulo sa isipan ng bayan. Kaya naglabas ng utos ang pamahalaan. Sa pilitang binuwag ang grupo ni Inuo. Ipinagbawal ang pag-awit ng mga bagong kanta. Ang lalabag ay paparusahan ng mabigat. Si Inuo ay ikinulong din sa loob ng palasyo. Hindi niya nais sundin ang di makatarungang hiling ng emperador. Ngunit upang mailigtas ang buhay ni Tomona, napilitan siyang pumayag at maging ibon sa loob ng palasyo. Ang masaklap pa, hindi niya alam. Matagal nang pinutulan ng kamay si Tomona dahil hindi siya natakot sa kapangyarihan. Habang umaagos ang dugo ay patuloy pa rin siyang umaawit. Ngunit kalaunan ay pinugutan din siya ng ulo ng mga sundalo. Mula noon ay wala nang naglakas loob umawit ng mga kwento ng Heike. Natapos ang awit at nagkanya-kanya ang mga tao. Buhay at kamatayan ay naglayo. Sa isang iglap ay dumating ang makabagong panahon makalipas ang 600 taon. Ang kaluluwa ni Tomona ay tumutugtog mag-isa sa lansangan. Narinig ito ni Inuo at agad na dumating. 600 taon niyang hinanap at sa wakas ay natagpuan ang kanyang kaibigan. Ang dalawa ay bumalik sa anyo noong sila ay unang nagkita. Ang mga kwerdas ay gaya pa rin ng dati. Ang mga galaw ng sayaw ay hindi nagbago. Huling tumunog ang musika. Parang sa isang iglap, bumalik sila sa gabing una silang nagkakilala. Sa gabing iyon na puno ng maningning na bituin. Walang kasikatan o katayuan. Wala ring gapos ng kapangyarihan. Kalayaan, malaya at magaan. Kaligayahan. Tomona, Inuo.